Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 941, Kabanata 941, Pagbabalik sa Pyro Nation. Humigop ng alak si Crane at pagkatapos ay nagsabi, tulad ng napagkasundoan, maaari kong ibigay sa iyo ang isang kahilingan. Isang kahilingan. Sa puntong ito, ang pag-iisip ni Bobby Aguilar ay ganap na naiiba mula sa dati. Noong una, gusto lang ni Bobby na dayin si Crane sa isang bagay, ngunit ngayon ay napakarami na ng ani ni Bobby na hindi na niya alam kung paano ito ilalabas. Hindi bale, marami na rin akong natamo sa panahong ito. Paulit-ulit na ikinaway ni Bobby ang kanyang mga kamay. Sinulyapan ni Crane si Bobby at sinabing, wala akong utang na loob, at hinding-hindi ko sisirain ang aking salita. Naging mahirap ito para kay Bobby. Napakamot siya ng ulo at sinabing, paano ito, panindigan muna natin ang kahilingang ito, at pupunta ako sa iyo kapag kailangan ko ito mamaya. Nagulat si Crane at saka tumango, sige. Pagkatapos nun, tumalikod na si Bobby at umalis. Pagkabalik sa kanyang tirahan, inayos ni Bobby ang kanyang mga gamit at sinabing, oras na para umalis tayo. Umalis. Para saan? Ungol ng lalaking may bigot. Sabi ni Bobby, matagal na tayong nandito, hindi pwedeng manatili na lang dito magpakailanman, oras na para bumalik. Ang lalaking may bigot ay tumayo mula sa lupa, bumubulong, hindi pa ba sapat ang lugar na ito? Ito ay ligtas at komportable. Umikot ang mata ni Bobby, then you can stay, aalis muna ako. Matapos mabitiwan ang pangungusap na ito, tumalikod si Bobby at nagplanong umalis. Ang lalaking may bigot ay iginala ang kanyang mga mata at sinabing, medyo nadagdagan ka sa panahong ito, ngunit halos isang buwan na akong nasayang. Sa kabila ng sinabi nito, sabik pa ring sumunod kay Bobby palabas ng silid ang lalaking may bigot. Pagkatapos noon, dinala ni Bobby ang lalaking may bigot kay Crane. Plano naming umalis. Itinaas ni Bobby ang kanyang mga kamay patungo kay Crane. Walang pakialam na sinabi ni Crane, walang dapat pang hintayin sa mundo ng mga tao, mas mabuting manatili dito. Mapait nang umiti si Bobby, marami pa akong gagawin. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Crane. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang matipunong lalaki ang lumapit. Mga baka, ilabas mo sila. Sabi ni Crane. Ang matipunong lalaki na tinatawag na oxen ay nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay patungo kay Crane at sinabing, oo, Sir Crane. Pagkatapos magpaalam kay Crane, sinundan ni Bobby si oxen at umalis ng lungsod. Ang 20 dagdag na araw ng paglilinang ay nagdulot ng malaking pag-unlad kay Bobby. Ang kanyang lakas, bilis, at karanasan sa pakikipaglaban ay lubos na bumuti. Bagamat hindi pa umasenso ang kaharian ni Bobby, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa dati. Ang disyerto ay malawak, at kahit na si Oxen ang nangunguna, silang tatlo ay kumilos sa napakabagal na bilis. Kinagabihan ay nakahanap na silang tatlo ng mauupuan at pansamantalang magpahinga. Oxen, ilan ang Marshall Saints sa lungsod na ito. Sa oras ng kanilang paglilibang, casual na nakikipag-chat si Bobby. Sumulyap si Oxen kay Bobby at sinabing, kasama ako at si Sir Crane, may kabuuang 4. Oh, at sa anong yugto si Crane sa kanyang Marshall Saint cultivation? Patuloy na tanong ni Bobby. Maagang yugto ng Marshall Saint. Sabi ni Oxen. Hindi napigilan ni Bobby ang mapabuntong hininga. Ang ganitong lakas sa maagang yugto ng Marshall Saint ay tunay na nakakatakot. Naramdaman pa ni Bobby na ang kapangyarihan niya ay hindi mas mababa kaysa kay Star. Ilang taon na siya? Tanong ni Bobby na parang chatterbox. Sinabi ng mga baka, 143 taong gulang. Nanlaki ang mga mata ni Bobby, at pati ang lalaking may bigot ay napabuntong hininga. 143 taong gulang. Ganon ba talaga kabata si Crane? Kung iisipin, base sa espekulasyon ng lalaking may bigot, itong Crane ay hindi bababa sa mahigit 1,000 taong gulang. Nakakatakot na maaari siyang magkaroon ng ganoong lakas sa edad na 143, gulat na bulalas ng lalaking may bigot. Ang Crane na ito ay isang ganap na henyo. Siyempre.
Bagamat bata pa si Lord Crane, ang kanyang talento ay walang kap-oras sa mundong ito. Puri ni Oxen. Sa tuwing nababanggit si Crane, hindi maiwasang magmukhang proud si Oxen. Bahagyang napabuntong hininga din si Bobby Aguilar, sa katunayan, kahit ang maliit na Broderick ay mas matanda kay Crane. Bukod dito, sa tulong lamang ng tabletang nagpapabago ng hugis na maaaring mag-transform si Broderick bilang isang tao. Hindi kayo mga demonyong hayop, kaya hindi ninyo naiintindihan kung gaano kalakas si Lord Crane, ungol ni Oxen. Upang mapaglabanan ang bloodline pressure ng Divine Dragon Power sa sarili niyang pagpupursage, natatakot ako na siya lang ang makakagawa niyan sa buong mundo. Tumango si Bobby at sinabing, talagang kahanga-hanga ang kanyang tiyaga at estado ng pag-iisip. Makalipas ang mahigit 20 araw, medyo naging close sina Bobby at Crane. Sige, magpahinga na tayo ng maaga. Malayo pa ang pupuntahan natin bukas. Tumalikod si Oxen at nakatulog. Gayunpaman, wala sa mood si Bobby para matulog. Nakatitig sa kalangitan sa gabi, hindi niya napigil ang bamulong, nagtataka ako kung kumusta na siya ngayon, kung napunta na ba siya sa landas ng paglilinang, at kung saang lupain siya naroroon. Stop thinking about it, she has the complete blood of the Taylor family. Kahit na pumunta siya sa Taylor family, she would still treated like a prinsesa, humikab ang lalaking may bigot. Napabuntong hininga si Bobby, hindi napigilan ang nararamdamang pananabik kay Emily Taylor. Sa oras na ito, sa loob ng mga hangganan ng Pyro. Ang mga aksyon ng Obadiah Heptonstall ay naging higit na laganap, na nagtutulak sa hindi mabilang na mga tao sa kanilang mga limitasyon ng pagpaparaya. Ngunit ang lakas ni Obadias ay hindi nasusukat, at walang sinuman ang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. Hanggang isang araw, ang pabigla-bigla na si Frederick Cohen ay nagbigay ng hamon kay Obadiah. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang panig, nabunyag na si Obadiah ay nasa half-step martial sage realm lamang at natalo sa isang makitid na margin kay Frederick. Mula sa puntong ito, napagtanto ng lahat na ang dahilan kung bakit laganap si Obadiah ay dahil sa kanyang puting buto na hukbo. Hanggat umiiral ang hukbo ng puting buto, walang makakatalo kay Obadiah. Kasabay nito, parami ng parami ang mga batang disipulo na umuusbong mula sa Mystic Realm, na tila lahat ay naglalayong mahanap ang kanilang mga pagkakataon para makapasok sa Martial Saint Realm sa mundong ito. Makalipas ang isang araw, si Bobby at ang lalaking may bigot ay hindi pa rin makahanap ng daan palabas sa disyerto. Oxen, sa tingin mo gaano katagal? Hindi maiwasang magtanong ni Bobby. Itinuro ni Oxen ang pasulong at sinabing, higit sa isang araw pa, at makapasok na tayo sa Pyro. Phew! Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby na makahinga ng maluwag. Lumipas ang isa pang araw. Sa wakas, nakarating na silang tatlo sa hangganan ng Pyro. Dadalhin kita hanggang dito, sabi ni Oxen. Nang magpaalam na si Bobby, hinawakan ng lalaking may bigot ang braso ni Oxen at sinabing, Oxen, hindi ka pa makakaalis. Ang tagal mo na kaming kasama, dapat bumili ka man lang ng pagkain, di ba? Bahagyang sumimangot si Oxen at ngumuso, hindi ako interesado sa mundo ng mga tao. Hoy, huwag kang ganyan. Wala akong utang na loob kahit kanino. Pinilit kong i-treat ka ng pagkain. Ang lalaking may bigot ay tinapik ang dibdib at sinabing. Nagsalubong ang kilay ni Oxen at sa wakas ay sumang-ayon matapos itong mahirapang tumanggi. Hindi napigilan ni Bobby na hilahin ang lalaking may bigot sa isang tabi at bamulong, anong balak mo? Ang lalaking may bigot ay same time na nagsabi, nag-isip ako na baka makatagpo tayo ng kalamidad sa susunod na 2 araw, kaya kailangan kong gumawa ng paraan para maprotektahan niya tayo. Kapag may martial saint sa tabi natin, wala tayong dapat ikatakot. Napaisip si Bobby, at parang may katuturan. Pagkatapos ng lahat, sila ay pumapasok sa teritoryo ng Pyro. Mas ligtas kung sasamahan sila ni Oxen saglit. Kabanata 942, Kabanata 942, Paglalakbay kasama ang mga baka. Tuso ka talaga, anak. Bulong ni Bobby Aguilar. Ang tawag dyan ay pagiging matalino.
Hindi mo maiintindihan. Gumanti naman ang lalaking may bigot. Sa pamamagitan nito, sinigurado ni Bobby Aguilar ang kanyang sombrero at nakipagsapalaran sa pyro kasama si Oxen. Saan tayo susunod na pupuntahan? Tanong ng lalaking may bigot. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Bobby Aguilar, pupunta tayo sa Green Moon Villa. Mayroon akong Mystic Realm doon. Mayroon kang Mystic Realm? Tanong ni Oxen na bahagyang nagulat. Bumantong hininga si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon, sinabing, nagkataon lang ako. Kailan mo nakuha ang iyong mga kamay sa isang Mystic Realm? Tak ang tanong ng lalaking may bigot. Hindi siya pinansin, sumando si Bobby Aguilar sa kanyang upuan at saglit na ipinikit ang kanyang mga mata. Mabilis na nakarating ang tatlo sa Green Moon Villa. Sa sandaling maunlad, ang Green Moon Villa ay nasa isang estado ng ganap na kawalan ng pag-asa. Anong nangyari? Tanong ng lalaking may bigot, bakas sa mukha niya ang pagkagulat habang pinagmamasdan ang tanawin. Ginagawa ni Tyler Wright. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar. Walang puso ang bastard. Hindi napigilan ni Oxen ang pag-ungol. Walang salita, pinangunahan ni Bobby Aguilar ang tatlo sa paligid ng Mystic Realm. Bumili ka ng pagkain. Sabi niya sa lalaking may bigot. Bakit ako dapat? Ungol ng lalaking may bigot. Hindi ba't ikaw ang nag-alok na gamutin si Oxen? Tama na ang usapan, ituloy mo na. Sabi ni Bobby, sabay sipa sa likod ng lalaki. Kahit na nag-aatubili ang lalaking may bigot, pumayag pa rin siyang pumunta. Dahan-daang binuksan ni Bobby ang Mystic Realm, sinabing, Oxen, after you. Nakayuko, pumasok si Oxen sa Mystic Realm kasama si Bobby. Sa pagtapak nila sa loob, isang alon ng chi ang sumugod sa kanila. Ang mayaman na chi. Sabi ni Oxen, bakas sa boses niya ang pagkagulat. Oxen, kung gusto mo, maaari kang manatili dito. Alok ni Bobby Aguilar. Ikinaway ni Oxen ang kanyang kamay, kung nasaan si Master Crane, doon ako naroroon. Hindi na nagpatuloy si Bobby Aguilar. Pagpasok ng mas malalim sa Mystic Realm, nalaman niyang nawawala si Jackson Harris. Nasaan si Senior Harris? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, lumingon kay Spike Schneider. Kanina pa umalis si Senior Harris sa realm. Iniulat ni Spike. Naabot na ba niya ang antas ng Marshal Saint? Sinuri ni Bobby Aguilar. Hindi pa. Umiling si Spike. Nag-isip si Bobby Aguilar, iniisip kung kahit si Jackson Harris ay kailangang sumailalim sa mga pagsubok para makamit ang antas ng Marshal Saint. O sige. Inalis ni Bobby Aguilar ang iniisip. Kasama si Oxen, naglakad siya sa malapit na bahay at umupo. Oxen, please wait here. Malapit nang bumalik ang lalaking may bigot. Magalang na sabi ni Bobby Aguilar. Tumango si Oxen at pumikit. Makalipas ang isang oras, bumalik ang lalaking may bigot, may dalang sari-saring pinggan at isang pitchel ng alak. Gumastos ako ng daan-daang para dito, mas mabuting bayaran ako ni Bobby. Ungol ng lalaking may bigot. Matapos hintayin na buksan ni Bobby ang Mystic Realm, pumasok siya sa loob. Lingid sa kanyang kaalaman ay namataan na pala siya. Sa sandaling pumasok siya sa realm, isang silhouette ang lumitaw mula sa mga anino. Malamig niyang pinagmasdan ang eksena, pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono para tumawag. Mr. Wright, tulad ng inakala mo, ang batang iyon ay talagang konektado kay Bobby Aguilar. Nagulat siya ng matino. Sa kabilang dulo, nginisya ni Tyler Wright, ano ngayon, nahanap mo na ba si Bobby Aguilar? Si Bobby Aguilar ay malamang na nagtatago sa isang Mystic Realm na matatagpuan sa loob ng Green Moon Villa. Kahit si Master Peterson ay nag-imbestiga dito. Naningkit ang mga mata ni Tyler Wright, tumawa siya, magaling, bantayan mo. Pupunta ako dyan. Matapos tapusin ang tawag, agad na kinuha ni Tyler Wright ang dalawang Marshal Saint mula sa Wright family at sumugod sa Green Moon Villa. Samantala, sa loob ng Mystic Realm, ang lalaking may bigot ay naglagay ng ilang pinggan sa harap ng Oxen. Ang karne ng ulo ng baboy, mga gulay, mani, pati na rin ang tatlong side dish. At saka, hindi alam ang pangalan ng alak, isang pitchel nito ang nakapatong sa mesa.
Oxen, kumain ka, ito ang aking treat. Pagmamayabang ng lalaking may bigot. Uminom ng alak si Oxen bago sumimangot. Grabe ang lasa. Ito ba talaga ang iniinom mo palagi? Ito ang pinakamagandang alak na inaalok ng ating lugar. Nagsinungaling ang lalaking may bigot. Hinayla ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot sa tabi, at nagtanong, ito ba ang iniaalok mo sa aming bisita? Anong masama dito? Hindi ba ito masarap na pagkain? At saka, kung isasaalang-alang natin na nasa gitna tayo ng kawalan, ito ang pinakamahusay na magagawa natin. Pagmamaktol ng lalaki. Ang cheapskate mo talaga. Hindi maiwasan ni Bobby ang magmura. Ganun pa man, ngayong nabili na ang pagkain, wala na silang ibang pagpipilian. Pagkatapos kumain, tinapik ni Oxen ang kanyang tiyan at tumayo. Sige, salamat sa iyong pagtanggap. Oras na para umalis ako. Malapit na. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na magtanong. Oxen, manatili ka pa ng ilang araw. Maipapakita ko sa iyo ang paligid ng capital city, ang lugar ay puno ng mga tunay na delicacy. Nagmungkahi si Bobby Aguilar. Tumanggi si Oxen, masyadong matagal na akong lumabas. Oras na para bumalik. Dahil pinal na ang kanyang desisyon, hindi na iginiit ni Bobby Aguilar. Sige. Kung may bakanteng oras ka, tandaan mong hanapin ako. Sige. Isang simpleng tango ang ibinigay ni Oxen. Inakay ni Bobby Aguilar si Oxen sa exit ng Mystic Realm. Pagbukas niya, lumabas silang tatlo sa realm. Oxen, kapag nakabalik ka, iabot mo ang aking pagbati kay Master Crane. Sabi ni Bobby na bahagyang yumuko. Bumantong hininga si Oxen, na nagsasabing, okay. Kung may oras ka, pwede kang bumisita. Talagang. Sumang-ayon si Bobby Aguilar. Oh, Bobby, hindi mo akalain na makakahanap ka ng Mystic Realm. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga anino. Paglabas mula sa kadiliman, malayang naglakad si Tyler Wright kasama ang dalawang Marshal Saint na sumusunod sa likuran. Nagbago agad ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Natuklasan na sila. Alam kong hindi mabibigo ang hula ko. Mabilis na nagtago sa likod ni Oxen ang lalaking may bigot. Tinitigan ni Bobby Aguilar si Tyler Wright, huminga ng malalim, Tyler Wright, natagpuan mo kami. Mas mahusay ka kaysa sa inaakala ko. Habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, walang pag-aalinlangang sinabi ni Tyler Wright, sa tingin mo ba ako ay katulad ng mga blockhead na iyon? Nakatakas ka noong nakaraan, tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Dahil doon, ikinaway ng dalawang Marshal Saint ang kanilang mga kamay at tinataka ng espasyo sa kanilang paligid. You choice, tahimik ka o hayaan mo akong i-disable ka bago ka hilahin pabalik. Malamig na tumawa si Tyler Wright. Bago makapagsalita si Bobby Aguilar, nagtanong si Oxen, sino ang mga taong ito? Ang lalaking may bigot ay nagmamadaling sumagot, mga baka, hindi sila magandang balita. Pinapatay nila ang mga demonic beast para sa pagkain araw-araw. Noong nakaraan, gusto nila tayong patayin, para lang magsalita. Mga halimaw sila. Kabanata 943, Kabanata 943, kumilo si Oxen. Natigilan si Bobby Aguilar, kahit na narinig niyang nagsalita ang lalaking may bigot. Kailan ito nangyari? Kailan insulto ni Tyler Wright ang isang demonic beast? Ang baka, isang mahinahon at simpleng kaluluwa, ay malinaw na sineseryoso ito. Tinitigan niya si Tyler Wright at same time na sinabi, bakit mo gagawin ang ganoong bagay? Kumunot ang noo ni Tyler Wright, anong pinagsasabi mo? Bago pa makapagsalita si Oxen, ang lalaking may bigot ay labis na idinagdag, ang batang ito ay hindi lamang kumakain ng demonic beasts, ngunit iniinsulto din niya ang marangal na Crane, na sinasabing halos kumain na siya 1 taon na ang nakalipas. Oxen, kaya mo bang tiisin iyon? Nanlamig ang mukha ni Oxen nang marinig ito. Siya ay humakbang pasulong, sinisi, anak, maglakas loob kang insultuhan ang marangal na Crane. Anong klaseng kalokohan ito? Ano ba itong Crane na ito? Hindi pa ako nakakita ng ganoong bagay. Putol ni Tyler Wright, iritadong iwinagayway ang kanyang kamay. Hoy Oxen, narinig mo ito?
Tinawag lang ng batang ito ang maharlikang crane na isang piraso ng kalokohan. Agad na nagsulsul pa ang lalaking may bigot. Galit na galit si Oxen. Siya ay sumigaw kay Tyler Wright, "Boy, you're crossing the line." Naiinip na rin si Tyler Wright. Umatras siya ng ilang hakbang at malamig na sinabi, "Patayin ang lokong ito ngayon." Okay. Lumapit ang dalawang Marshall Saint, malamig na tumatawa. Tumingin sila kay Oxen, nagtatanong, "Papatayin mo ba ang iyong sarili, o gagawin namin ito para sa iyo?" Nanatiling malamig ang mukha ni Oxen. Dalawang munting bastard na walang alam tungkol sa kamatayan, kung hindi ko putulin ang ulo ninyo ngayon, papalitan ko ang pangalan ko. Hahaha, alam mo ba kung sino kami? Kami ay mga Marshall Saints mula sa Wright Family Secret Realm. Paano ka, isang brute? Boom! Bago pa siya makatapos, sumuntok si Oxen. Nang maramdaman ang kapangyarihan sa likod ng kamao ni Oxen, nagbago ang mukha ng Marshall Saint. Dali-dali niyang itinaas ang palad para labanan ang suntok. Tumpak. Malakas na damapo ang kamao ni Oxen sa kanyang braso, agad itong nabali. Lumipad ang pisikal na katawan ng Marshall Saint. Nang masaksihan ito, pumuti ang mukha ni Tyler Wright. Ang isa pang Marshall Saint ay hindi napigil ang manlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Isang Marshall Saint. Ang lalaking ito ay Marshall Saint. Gulat na bulalas ni Tyler Wright. Ang mga baka, tulad ng isang galit na toro, ay humakbang patungo sa isa pang Marshall Saint. Ang Marshall Saint, na mas alam kaysa mag-alinlangan, ay bumangon at sinubukang harapin si Heron gamit ang isang pamamaraan. Pero bago pa niya makumplito ang teknik niya, binato na siya ng suntok ni Oxen. Agad na tinamaan ni Oxen ang Marshall Saint. Duguan ang mukha niya at nabasag ang buto niya. Hindi tumigil doon si Oxen. Hinawakan niya ang Marshall Saint sa pamamagitan ng isang kamay, na parang manok na iniindayog. Ang pisikal na kalamangan ng isang demonic beast ay ganap na ipinakita. Si Tyler Wright, na nanunood mula sa malayo, ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekspresyon. Napagtantong may mali, mabilis siyang lumingon sa isa pang Marshall Saint. "Bumalik ka, takpan mo ako habang umaatres." Mungkahi ni Tyler sa mahinang boses. Oo. Ang isa pang Marshall Saint, na nagbabalak na tumakbo, ay agad na nagsimulang umatras kasama si Tyler. "Hawakan mo dyan, huwag kang maglakas loob na tumakbo." Sigaw ng lalaking may bigot. "Mga baka, habulin mo sila, huwag mong hayaang makatakas ang batang iyon." Sa ngayon, galit na galit si Oxen at wala siyang pakialam kay Tyler. Hinawakan niya ang ulo ng Marshall Saint sa kanyang kamay, binawi ito mula sa katawan sa isang malakas na haltak. Si Bobby at ang lalaking may bigot ay nasisiyahang nanood, ngunit sayang lang at nakatakas si Tyler. Sa sandaling iyon, ang primordial spirit ng Marshall Saint ay lumutang palabas mula sa katawan. Nang malapit na itong tumakas, sumigaw si Bobby, "Oxen, huwag mong hayaang makatakas ang kanyang primordial spirit. Sigurado ka." Bumantong hininga si Oxen at iwinagayway ang kanyang malaking kamay, nakuha ang primordial spirit. "Oxen, huwag mo siyang durugan." Masayang sumugod si Bobby at ngiting sabi, "Oxen, maaari ko bang panatilihin ang primordial spirit na ito?" Kumunot ang noo ni Oxen, "Ano ang gusto mo?" Napangiti si Bobby, "Ang primordial spirit ng isang Marshall Saint ay napakalaking tulong para sa aking paglilinang." Walang ingat na inihagis ni Oxen ang primordial spirit kay Bobby, "Gawin mo ang gusto mo." Mabilis na lumingon si Bobby sa lalaking may bigot, hinihiling sa kanya na maglabas ng isang mahiwagang artifact, kung saan pinalamanan niya ang primordial spirit. "Hindi ko inaasahan ang out of the blue na pakinabang na ito." Masayang sabi ni Bobby. Samantala, si Oxen na nasa malapit ay tila wala ng ganang dumikit. Sa kabila ng pagsisikap ni Bobby at ng lalaking may bigot na hikayatin siyang manatili, umalis pa rin si Oxen sa Mystic Realm nang hindi lumilingon. Pagkaalis niya, napabuntong hininga si Bobby. "Sayang, gulo. Natatakot ako na hindi na natin mahawakan ang Mystic Realm na ito." Bulong ni Bobby. Ang lalaking may bigot ay sumimangot,
sinabing, alam ni Tyler Wright ang tungkol sa mystic realm na ito, tiyak na ikakalat niya ang salita. Kailangan nating maghanap ng ibang lugar na mapagtataguan. Tahimik na sabi ni Bobby. Maghiwalay na tayo dali, ayokong mahunting kasama ka. Bulong ng lalaki. Agad na hinawakan ni Bobby ang may bigo't na lalaki, nakangiti, magkadikit ang mga kapatid sa hirap at ginhawa. Paano ka makakaalis sa oras na ganito? Umirap ang lalaking may bigot, umalis ka na. Ayokong mamatay sa kamay ng isang martial saint. Nagkunwaring bumantong hininga si Bobby, sige, kung gusto mong umalis, pwede. Pero, ibigay mo sa akin ang kalahati ng iyong espiritual na mga bato at pakakawalan na kita. So, naglalaro ka ngayon, ha? Sabi ng lalaking bigot, halatang naiirita. Walang kahihiyang sagot ni Bobby, kung hindi mo sila ibibigay sa akin, hindi kita pababayaan. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Dapat mong malaman, mayroon akong character shing technique. Kahit na mahanap tayo ng martial saint, makakatakas ako. Pero baka hindi ka. Galit na galit ang lalaking may bigot, napatalon sa inis, nagbubuga ng dibdib at nanlilisik. Ikaw, mas walang hiya ka pa sa akin. Galit na sabi ng may bigot. Halika, ituring mo itong isang utang. Kapag naabot ko na ang status ng martial saint, babayaran kita. Sabi ni Bobby sabay ngisi ng hanggang tenga. Walang pagpipilian ng lalaking may bigot kundi ibigay kay Bobby ang kalahati ng kanyang espiritual na mga bato. Gayunpaman, dahil hindi makapag-imbak ng mga espiritual na bato ang special magic artifact ni Bobby, kinailangan siyang bigyan ng bigot ng lalaki ng isa pang special magic artifact. Damn it, I've been cheated, ungol ng lalaking may bigot. Pagkatapos gumastos ng daan-daan sa isang pagkain at ngayon itong mga espiritual na bato at ang magic artifact, mas mabuting bayaran mo ako. Napangiti si Bobby, oo naman. Sa hinaharap, babayaran kita ng ilang bilyon. Ang daming espiritual na bato na gusto mo. Kabanata 944, Kabanata 944, ang lihim sa special magic artifact. Umiwas ang bigot sa kanyang leeg at bumulong, okay, enough with the nonsense. Kailangan kong magmadali at tumakas ngayon. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Si Bobby Aguilar ay bumalik muna sa Mystic Realm, ipinaalam kay Spike Schneider ang sitwasyon, at hiniling sa kanya na umalis pansamantala. Matapos ang lahat ng ito, sinimulan ni Bobby na isaalang-alang ang kanyang susunod na hakbang. Matagal siyang nakaupo malapit sa Mystic Realm, nag-iisip ng pabalik-balik, at pagkatapos ay nagpas siyang tumigil muna sa Pavilion of Heavenly Secrets para magtanong tungkol sa mga lihim sa loob ng special magic artifact. Kaya, isinuot ni Bobby ang kanyang sombrero at dumiretso sa Capital City. Pagdating sa Capital City, dumiretso si Bobby sa Pavilion of Heavenly Secrets. Sa loob ng pavilion, as usual ang lahat. Dumiretso si Bobby sa Great Hall at nagmamadaling pumunta sa villa sa likod ng Heavenly Secrets Pavilion. Sa villa, nakaupo si Hanley Po sa sofa, umiinom ng tsaa. Pagpasok ni Bobby, hindi napigilan ni Hanley ang manginig sa takot. Bobby Aguilar. Napalunok si Hanley at nagtanong. Inalis ni Bobby ang kanyang sombrero at itinapon ito sa isang tabi, sinabing, nasaan ang iyong ama? Sabi ni Hanley, nasa artifact refining room siya. Ako. Pupuntahan ko siya ngayon. Tumango si Bobby, nagsali ng isang tasa ng tsaa, at iwinagayway ang kanyang kamay, bilasan mo siyang bumalik, may kailangan akong pag-usapan sa kanya. Sige, pagsang-ayon ni Hanley at nagmamadaling lumabas ng sala. Sa puntong ito, hindi alam ni Bobby na papalapit na ang panganib. Dahan-dahan siyang humigop ng tsaa, tahimik na naghihintay kay Mallory Po. Pagkalabas ng villa, agad na kinuha ni Hanley ang kanyang phone at tinawagan si Mark Fraley. Sa sandaling konektado ang tawag, sabik na sinabi ni Hanley, Young Master Fraley, narito si Bobby Aguilar. Nasa Pavilion of Heavenly Secrets siya ngayon. Si Mark naman sa kabilang dulo ay biglang napaupo sa gulat. Sigurado ka? Malamig na tanong ni Mark. Oo. I swear nasa Pavilion of Heavenly Secrets siya.
Bilisan mo, baka aalis na siya, udyok ni Hanley. Pinaikit ni Mark ang kanyang mga mata at sinabing, maghanap ka ng paraan para pigilan siya. Pupunta ako doon. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling tumingin si Mark kay Channing at sinabing, bilisan mo, sunduin mo ako ng Star. Oo, young Master Frehley, hindi na naglakas loob si Channing na magsalita pa at mabilis na lumabas. Nitong mga nakaraang araw, nakakulong si Star sa kanyang silid, umiinom at bihirang lumabas. Hindi niya gusto si Obadiah Heptonstall at mas lalong hindi niya gusto ang paraan ng paggawa ni Mark. Ngunit hindi napigilan ng tapat na bituin ang sarili na suwayan ang utos ni Mark, kaya nagtago na lamang siya sa kanyang silid, wala sa paningin at wala sa isip. Makalipas ang ilang minuto, sa pagpapatawag ni Channing, humarap si Star kay Mark. Young Master Frehley, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Walang ekspresyong tanong ni Star. Malamig na sinabi ni Mark, sumunod ka kaagad sa akin sa Pavilion of Heavenly Secrets. Nandoon si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar. Walang masyadong emosyon ang mukha ni Star. Sinulyapan ni Mark si Star at malamig na sinabi, Tito Star, mukhang ayaw mo. Hindi, walang ekspresyong sagot ni Star. Hindi. Lalong hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Mark. Hindi mapigilan ni Star na mawalan ng pasensya. Huminga siya ng malalim at sinabing, sa palagay ko, si Obadiah Heptonstall ang gumagawa ng hindi mabilang na kasamaan, hindi si Bobby Aguilar. Hindi mabilang na kasamaan. Ngumisi si Mark. Uncle Star, dama-dami ka na, pero napakawalang muwang mo pa rin. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi mabilang na kasamaan? Ano ang masama at ano ang mabuti? Ang mabuti at masama ay mga panuntunan lamang na itinakda natin. Kung sasabihin kong masama ang isang tao, sila ay. Nang marinig ang sinabi ni Mark, lalong pumangit ang mukha ni Star. Sige, sapat na ang usapan. Magsama-sama ang lahat at sumunod sa akin, malamig na sabi ni Mark. Ibinuka ni Star ang kanyang bibig ngunit hindi na nagsalita pa. Sa pavilion ng mga lihim sa langit. Nagmamadaling pumasok si Mallory Poe sa villa. Wala siyang alam sa mga kinikilos ni Hanley, kaya hindi niya namalayan na papunta na pala si Mark doon. Pagpasok niya ay nagpunas ng pawi si Mallory at mabilis na naglakad papunta kay Bobby. Mr. Aguilar, ano ang apurahang bagay? Tanong ni Mallory. Mataimtim na sinabi ni Bobby, Pavilion Master Poe, pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito para sa usapin ng Special Magic Artifact. Sa pagbanggit sa Special Magic Artifact, medyo nagdilim ang mukha ni Mallory. Nag-isip sandali si Bobby, kumuha ng isa pang Special Magic Artifact, at pagkatapos ay ibinigay ang ilang daang espiritual na bato kay Mallory. Ito ay mga espiritual na bato. Bulalas ni Mallory na nakatitig sa mga mata. Tumango si Bobby at sinabing, ang mga espiritual na bato ay mga top-notch na materyales para sa pagdadalisay ng artifact. Isaalang-alang ang mga ito bilang kabayaran. Kinuha ni Mallory ang mga espiritual na bato, mahigpit na hinawakan ang mga ito sa kanyang kamay na may pananibik, at bamulong, mga espiritual na bato talaga ang mga ito. Sa puntong ito, parang may naalala si Mallory. Nagmamadali niyang sinabi, Mr. Aguilar, ninakaw mo ba ang mga espiritual na bato kanina? Oo, pag-amin ni Bobby nang walang itinatago. Ang mayroon ako ngayon ay ang mga ito. Sana ay masabi mo sa akin ang katotohanan tungkol sa Special Magic Artifact, sabi ni Bobby. Umupo si Mallory sa tapat ni Bobby, nag-alinlangan sandali, at sinabing, sige, pangako. Sabi ni Bobby, isang strand ng aking divine sense ang pumasok sa Special Magic Artifact at nakatuklas ng mahinang liwanag sa loob. Sa totoo lang, ang mga espiritual na bato na mayroon ako ay nilamon ng liwanag na iyon nang hindi maipaliwanag. Pumasok ka sa loob. Lalong namangha si Mallory nang marinig niya ito. Tumango si Bobby at sinabing, karaniwan, ang mahinang liwanag na iyon ay dapat na banal na kahulugan. Saglit na nag-isip si Mallory at sinabing, tama, ang bagay na nakatago sa loob ay talagang banal na kahulugan. Sa katunayan, hindi iyon special magic artifact, ngunit isang bilangguan. Ang nakakulong sa loob ay ang strand ng divine sense, paliwanag ni Mallory.
Nagulat si Bobby, isang kulungan. Oo, tumango si Mallory. Ang strand ng banal na kahulugan ay walang kapantay sa kapangyarihan, at ang special magic artifact na ito ay ang bilangguan nito. Saglit na nag-isip si Bobby at sinabing, kaya paano mapapawi ang banal na pakiramdam na iyon? Mapait na ngumiti si Mallory, hindi mo dapat itanong sa akin iyan. Baka mas mabuting tanungin mo ang Divine Sense mismo. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo, dahil ito ay isang nakakulong na banal na kahulugan, tiyak na hindi ito isang mabait na nilalang. Kung ano ang mangyayari pagkatapos itong palayain ay hindi alam ng sinuman. Mukhang naintindihan naman ni Bobby. Ang strand ng Divine Sense na ito ay maaaring makulong sa special magic artifact tulad ng Obadiah Heptonstall. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Bobby. Sinabi ni Mallory, nakuha ko ito ng nagkataon, at ipinagpalit ito sa isa pang mahiwagang artifact. Tumango si Bobby, so hindi mo alam ang pinanggalingan nito. Tama iyan, sumang-ayon si Mallory. Mataimtim na sinabi ni Bobby, naiintindihan ko. Salamat. Pagkasabi nun ay tumayo na si Bobby at naghanda ng umalis. Mr. Aguilar, aalis ka na ba? Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Hanley. Kabanata 945, Kabanata 945, Mahusay na digmaan sa Martial Saint. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, o ano? Bakas sa mukha ni Hanley po ang tensyon, natatarantang ngumiti siya, bumili ako ng ilang pinong dahon ng tsaa, marahil. Gusto mo bang subukan? Hindi na kailangan, may mga bagay akong dapat asikasuhin. Ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Si Mallory po, na nakatayo sa tabi, ay bumati din, tama na, huwag mong sayangin ang oras ni Mr. Aguilar. Gayunpaman, medyo nag-aatubili pa rin si Hanley po, nagpatuloy siya ng nakakatakot na ngumiti. Mangyaring magkaroon ng ilan, gumastos ako ng malaking halaga sa mga dahon ng tsaa na ito. Bahagyang pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, Hanley po, kakaiba ang kinikilos mo ngayon. Mas lalong naguluhan ang mukha ni Hanley po, dali-dali niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi naman Mr. Aguilar, masyado kang nag-iisip. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkabalisa si Bobby Aguilar. Hindi magandang manatili rito ng mas matagal. Sa pag-iisip, hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Hanley, tumalikod at mabilis na lumabas. Lalong nagtampo ang kutis ni Hanley po. Ipinaalam na niya kay Mark Fraley kung hahayaan niyang makatakas si Bobby Aguilar, tiyak na hahawakan ito ni Mark Fraley laban sa kanya. Damn it! Hindi napigilan ni Hanley po na umungol ng sumpa, nagngangalit siya at nagpasya na palihim na sundan si Bobby Aguilar. Matapos lumabas sa Pavilion of Heavenly Secrets, binalak ni Bobby Aguilar na umalis kaagad. Mahigpit niyang hinayla ang kanyang sombrero, akmang kikilos na siya, napansin niyang papalapit si Mark Fraley at ang kanyang team mula sa malayo. Nagmamadaling ibinaba ni Bobby Aguilar ang kanyang sombrero habang tinatangka niyang bilisan ang kanyang lakad para umalis. Gayunpaman sa sandaling iyon, hinaranggan ni Mark Fraley ang landas ng pagtakas ni Bobby Aguilar. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, nagkunwaring kalmado ang tanong niya, ano ang gusto mo? Humagalpak ng tawa si Mark Fraley, Bobby Aguilar, itigil mo na ang pagpapanggap. Sa tingin mo ba ang pagsusuot ng sombrero ay maiiwasan kita na makilala ka? Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, isang martial saint sa likod ni Mark Fraley ang mabilis na iniabot ang kanyang kamay, na hamarang sa kanilang paligid sa proseso. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Bobby Aguilar. Huminga siya ng malalim at sinabing, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Oh, nagpapanggap pa rin. Ngumisi si Mark Fraley. Yung magical artifact na suot mo sa ulo mo, Thousand Faces ang tawag di ba? Nang marinig ito, mas naging malamig ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Maliwanag, imposibleng maglaro ng pipi ngayon. Dahil dito, tinanggal ni Bobby Aguilar ang kanyang sombrero, binigyan ng malamig na tingin si Mark Fraley at sinabing, Bobby Aguilar, napakahirap na hanapin ka. Malamig na sabi ni Mark Fraley. Sumagot si Bobby Aguilar, malamig ang boses, si Hanley po ang nagpaalam sa iyo, hindi ba?
Haha, may kinalaman ba yan sa'yo? Malamig na tugon ni Mark Fraley. Hindi ka makakatakbo para dito ngayon, kahit na ang hari sa langit ay hindi ka mailigtas. Napagtanto na malungkot ang sitwasyon, huminga ng malalim si Bobby Aguilar at malamig na tumawa. Nakakatuwa, gusto ko talagang makipaglaban sa isang martial saint, para makita kung gaano kalakas ang isang martial saint. Oh! Ha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Mark Fraley ang mapatawa. Ikaw ay walang iba kundi isang half-step martial sage, ngunit ikaw ay naghahangad na pumatay ng isang martial saint. Sarcastic na sinabi ni Bobby Aguilar, hindi sigurado iyon. Pagkatapos ng kanyang panahon ng pagsasanay sa crane, ang antas ng cultivation ni Bobby Aguilar ay maaaring hindi umunlad, ngunit ang kanyang bilis at kapangyarihan ay lubhang bumuti. Bukod dito, sa pamamaraan ng pakikipaglaban ng character, kahit na nakikipag-usap sa isang martial saint, si Bobby Aguilar ay hindi matatalo ng husto. Napatingin si Bobby Aguilar sa tatlo sa likuran niya at mariing sinabi, tama na sa walang ginagawang usapan, kumilos na tayo. Tito Star, hulihin mo na siya. Sigaw ni Mark Fraley. Gayunpaman, labis na ayaw ni Star at nanatiling hindi natinag. Nang makita ito, hindi napigilan ni Mark Fraley ang magmura sa loob. Wala siyang choice kundi tumingin sa isa pang martial saint at sinabing, Christopher Morales, dakpin mo siya. Oo, young Master Fraley. Isang hakbang pasulong ang lalaking tinutukoy bilang Christopher Morales at binigyan ng malamig na tingin si Bobby Aguilar. Ang malakas na mapang-apang aura ay agad na lumabas. Ang agwat sa pagitan ng martial saints at marquis ay napakalaki. Sa pamamagitan lamang ng likas na mapang-apang aura na ito, makikita ng isang tao na hindi ito mabata. Ang pagsupil na ito ay katulad ng pagpipigil sa linya ng dugo ng isang tao, na nagpapahirap sa isang tao. Maging ang paggalaw ng espiritual na kapangyarihan sa loob ng katawan ay bumagal ng husto. Masyadong matagal ka nang tumakbo, oras na para bayaran ang presyo. Malamig na pahayag ni Christopher Morales. Magdala ng kabayaran. Anong parusa? Napangisi si Bobby Aguilar. Tama na ang pagbibiro, lumaban tayo at tingnan kung gaano kakagaling, isang martial saint. Umungol si Bobby Aguilar. Napapikit si Christopher Morales at sinabing, fine, I'll let you witness the meaning of all our ants beneath martial saints. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ni Christopher Morales ang kanyang palad at pinigilan si Bobby Aguilar. Ang mga alon ng presyon, tulad ng nagtataasang bundok, ay gamulong patungo kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na maging pabaya, lubos niyang alam na laban sa isang martial saint, isang kaunting slip ay maaaring magdulot ng kanyang buhay. Sa makatuwid, agad na pinakawala ni Bobby Aguilar ang Divine Dragon Power, lahat ng uri ng mga diskarte ay sumabog. Binalot ng gintong liwanag ang katawan ni Bobby Aguilar, isang napakalaking kapangyarihan ang bomb-alot sa buong katawan niya. Sa isang dagandong, ginamit ni Bobby Aguilar ang Absolute Beginning Sacred Fist, isang makinang na liwanag ang agad na hamarang sa paningin ng lahat sa isang kisap mata. Boom! Nagbanggaan ang kamao ni Bobby Aguilar at ang dambuhalang palad, umalangaw-ngaw ang isang nakakabasag na tunog. Ang mga tao sa paligid ay napalingon sa pagtataka. Nakita nila ang dambuhalang palad na talagang nabasag sa ilalim ng kamao ni Bobby Aguilar. Nagdulot ito ng pagkabigla sa lahat. Mahalagang tandaan na ang kinakaharap ni Bobby Aguilar ay isang tunay na martial saint. Mula noong sinaunang panahon, wala pang martial marquis na kayang makipaglaban sa isang martial saint. Masasabi pa nga na ang isang martial saint na pumatay sa isang martial marquis ay kasing simple ng pagpiga ng langgam. Pero ngayon, nabasag na talaga ng suntok ni Bobby Aguilar ang palad ni Christopher Morales, paanong may maniniwala doon? Maging ang mga mata ni Star ay bakas ng pagkagulat. Ang likas na talento ng batang ito, tila kahit si Jackson Harris ay hindi niya katugma. Panloob na komento ni Star. Napakalungkot ng mukha ni Christopher Morales. Ang pagiging isang martial saint, ang pagkakaroon ng kanyang mga diskarte na nag-ambala ng isang martial marquis ay isang ganap na kahihiyan. Anak, matagumpay mong napag-alitan ako.
Malamig na sabi ni Christopher Morales, nakatiklop ang mga kamay sa likod. Ngumisi si Bobby Aguilar, akala ko, isang martial saint, ay isang bagay na espesyal. Ngayon, parang karaniwan ka lang. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na naglipad sa galit si Christopher Morales. Lumiwanag ang kanyang figure at sa isang kisap mata ay lumitaw siya sa harapan ni Bobby Aguilar. Ang sobrang bilis, mahirap pang ang makuha. Gayunpaman, ang gayong nakakatakot na bilis ay talagang naiwasan ni Bobby Aguilar. Sa isang mabilis na paglilipat, madali niyang naiwasan ang suntok ni Christopher Morales. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Christopher Morales. Paanong ang bilis ng takbo ng batang ito? Hahaha. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang malakas na tawa. Isang martial saint tama. Ano? Kahit mabilis si Christopher Morales, kumpara kay Crane, wala siya. Naiwasan ni Bobby Aguilar ang mga pag-atake ni Crane, lalo pa ang kanyang, Christopher Morales. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na naglipad sa galit si Christopher Morales. Muli siyang lumipat kay Bobby Aguilar.